Personal ding bumisita sa mga nilindol sa Cebu si Vice President Sara Duterte. Naghatid din ng tulong ang kanyang opisina. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, tulong ang hiling ng mga residente dito sa Northern Cebu. Hindi lang yan dito sa Bugo City, kundi maging doon sa pinuntahan natin sa bayan ng Medellin na napinsala din ng lindol at sa huling talanga ng probinsya ng Cebu ay nasa 10 na ang patay sa nasabing bayan. Bubungad ang mga bitak-bitak na kalsada papasok sa bayan ng Medellin dito sa Northern Cebu. Sa isang tulay, isang linya lang ang nadaraanan kaya nagbabagal ang trapiko. Mahaba at malalalim kasi ang bitak na nilikha ng malakas na lindol Martes ng gabi. Sa post ni Cebu Governor Pambari 4, 10 ang naitalang patay sa bayan ng Medellin dahil sa lindol. Sa Lamintac Sur, napinsala ang paaralan. May mga nawasak ding bahay, gaya ng tahanan ng mag-amang Rolando Soliano, 67 years old, at Charlotte. Agad daw binawian ng buhay ang senior citizen nang madaganan ng guho. Nasa ospital naman ang kanyang anak. Pagpasok namin, yung anak na niya, sige sumigaw, patulong sila sa amin. Yung tatay niya, nandun din sa ilalim. Parang walang malay na sir. Yung pag-angat niya namin, pagkuha sa yung bata niya, wala na siyang malay sir. Nakaburol na si Mang Rolando. Katabi ang burol ng ate nito na si Anyana Cueva na nadaganan din ng guho sa kalapit na bahay. Sumaklolo pa raw sa kanyang ina si Cherry pero hindi na raw talaga kinaya ng kanyang ina. Ginawa ko talaga ang lahat pero hindi ko talaga maangat yung... May mga nadaanan tayong residente na gabi na ay nag-aabang pa sa daan para makahingi ng tulong. Dito mahirap na ang tubig sa amin. Bigas, pagkain talaga. Yan ang kailangan sir, bigas at saka tubig. Si VP Sara Duterte at ang Office of the Vice President kahapon pa na sa Cebu para sa relief operations sa mga bayang napinsala ng magnitude 6.9 na lindol. Nagbahagi ng food packs, tubig, hygiene kits at iba pang non-food essential ang OVP sa mga apektadong pamilya sa Medellin, San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabogon. Sa kanyang recorded statement sa Medellin kahapon, inihayag ni VP Sara ang panalangin na bigyan ng ginhawa ang mga naulila at maging matatag ang mga pamilya sa gitna ng nasira at nawalang pag-aari. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. May you find strength in one another and may the legendary Visayan War. Emil, mula doon sa Mactan, sa Lapu-Lapu City, patung sa bayan ng Medellin ay mahigit 4 na oras yung naging biyahe natin dahil maraming bumabiyahe patungo dito sa Northern Cebu, naghahatid ng mga relief goods. Yung iba naman ay nagdadala ng mga heavy equipment para sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga infrastruktura. At Emil, dito sa aking kinaroroonan, mapapansin natin maraming mga residente ang narito sa isang open court. Dito yan sa Bugo, sa Kayan ito, no? At sila ay nananatili dito dahil tulad kanina lamang Emil ay nakaramdam muli sila ng aftershocks, kaya naman ayaw na muna nilang pumunta doon sa kanilang mga tahanan sa takot nga na may mangyaring masama habang nandoon sila sa loob ng kanilang mga tahanan. Patuloy pa rin tayo mag-iikot sa iba't ibang bahagi nitong Northern Cebu. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.